Well, mga kapopong, kumusta? Actually, meron tayong tatlong topics patungkol sa usaping submarine ngayon. Una ay patungkol dito sa nahuli ng Navy ng Colombia. Pangalawa ay patungkol sa ginagawang anti-submarine drills ng China. At pangatlo medyo konektado sa second topic natin, patungkol naman sa posibleng pag-acquire ng Pilipinas ng sa wakas mga submarine natin dito sa bansa. Anyway, simulan na natin. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ang Navy kasi ng Colombia nakahuli ng isang mini submarine o isang semi-submersible vehicle. Na take note hindi lang kasi isang semi-submersible itong nakita ng Navy ng Colombia dahil ang mas ikinagulat pa nila yung mismong karga o yung mismong laman nitong submersible vehicle na ito. At alam niyo ba kung ano ang laman nito? Well, ito lang naman walang iba kundi mga gamot na sobrang ipinagbabawal ang tumambad sa Navy ng Colombia. Which is ang medyo nakakagulat pa sa balita na yan ay alam nyo ba na doon sa 4 na kataong nasa loob nitong sasakyan na yan o yung mga taong nag-o-operate niyang sasakyan na yan ay alam nyo ba na ang dalawa sa kanila so makabilang buhay bago pa man dumating ang Navy ng Colombia? Well, ayon kasi sa balita ay yung kasing dalawa sa 4 na sakay noong semi-submersible vehicle so makabilang buhay dahil sa amoy ng gas mismo ng sasakyan nila. Well, sa madaling kwento ay bago pa man na-discover ng Navy ng Colombia itong sasakyan na ito ay nadali na agad yung dalawa dahil sa fume o amoy ng fuel ng mismong submersible vehicle nila. At itong delivery pala na gagawin nila ay dadalhin pala nila itong karga nila papuntang Central America. Anyway, sa kabilang dako namang balita ay patungkol rin ito sa usaping submarine na ginagawa ngayon ng PLAO ng mismong army ng China. Well, basically, ang naging focus kasi ng training nila nitong mga nakaraang araw patungkol sa mga anti-submarine drill sa South China Sea. Pero ang isa naman sa sobrang nakakagulat na article na aking nabasa na habang nagre-research ako patungkol dyan sa drills ng China na yan ay walang iba kundi itong article na sinasabi na isa raw sa mga submarines ng China ay nadisgrasya sa bandang Taiwan Strait. At ang lahat daw nung crew noong submarine na nadisgrasya ay sumakabilang buhay lahat. Yes, mga kapapong, wala nga raw natira ni isa. Which is ang kasunod naman niyang balita na yan ay inililihim daw ng gobyerno ng China itong nangyari sa kanilang submarine upang kahit ang mga kababayan nilang Chinese hindi malaman ang patungkol dyan. Pero ang malaking tanong naman ngayon ay mayroon ba talagang katotohanan ang patungkol dyan sa balita na yan? Actually, para naman sa further research na aking ginawa at kung pagbabasehan naman natin itong website ng China Mill sa China ay dito ay sinasabi nila na mismong itong si Senior Colonel Wu Qian na ang nagsabi na yung bali-balita patungkol doon sa Type 093 nuclear submarine daw nila ay hindi naman daw talaga nawawala at wala naman daw nangyaring masama doon sa submarine nila. Anyway, bigyan ko lang kayo ng konting trivia, mga kapopong Actually, ito kasing gobyerno ng China, most especially sa pamumuno ng Chinese Communist Party, ay totoong sobrang gagaling nila mag-cover up o magtago ng mga tunay na nangyayari sa China na mga pangyayari na pwedeng ikasira ng pangalan ng CCP. Well, alam niyo ba yung nangyari noong 1989 sa Tiananmen Square? Pero alam niyo ba na ang karamihan sa mga kabataan ngayon sa China ay alam niyo ba na ang karamihan sa kanila hindi alam ang tunay na nangyari noong 1989 sa Tiananmen? Well, dyan mo talaga malalaman kung gaano pati ang education o schooling sa China ay nakokontrol ng CCP ang mga dapat lang matutunan ng mga estudyante doon at upang manipulahin rin siguro ang utak ng mga kabataan doon. Well, alam niyo naman siguro na ganyan kumilos ang isang komunista. Anyway, speaking of submarine, ay good news naman dito sa Pilipinas dahil ang mismong isang kumpanya doon sa Spain ay sinabi nila na handa sila mismo ang mag-provide ng parang all-in-one
package ng submarine sa ating bansa. Yes mga kapopong, as in all-in-one na pati ang mga personal training at pati yung mga maintenance sa mga submarine na ibebenta nila dito sa Pilipinas, ay ang lahat ng ito ay sila na nga mismo ang magpo-provide ng lahat ng yan. Pero ang pinakamalaking tanong naman ngayon ay matutuloy ba naman yan? Mayroon ba talagang kakayahan ng Pilipinas para bilhin niya mga submarine na ino-offer sa atin ng Spain? Anyway, mag-compute muna tayo saglit ha. Sabihin na nating estimated 40 billion pesos ang budget ng Philippine Navy for this coming year. At yung offer naman kasi ng Spain para doon sa mga submarine ay tumataginting naman na 1.7 billion US dollars. O sa pera natin ay halos 85 billion pesos. 85 billion pesos. Well, dyan pa lang sa mga figures na yan ay magagets mo agad na parang 50-50 pa talaga kung itong offer ng Spain makukuha ba talaga ng Pilipinas. Pero kung ang presidente ng Pilipinas kasama na nga ang mga senador pati na nga ang kongreso ay magtulong-tulong upang i-push ang budget patungkol dyan, ay actually posible naman talagang makabili ang Pilipinas sa mga submarine. Anyway, alam niyo naman siguro kung ilang trilyon ang nagiging budget ng Pilipinas. At alam niyo rin naman siguro na kailangan talaga ng Pilipinas na magkaroon tayo ng mga submarine dahil ang bansa kasi natin ay napapaligiran ng dagat. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay payag ba kayo na maglaan talaga ang gobyerno natin ng 85 billion pesos para makabili na tayo ng mga submarine dito sa bansa? Well, syempre gusto kong malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!